guys, sa imong pag-duty ba nalagpas sa kung unsay nakasulat sa kontrata ang basihan para maging isang magaling, successful na employer? Ngayon, para mo malalaman na yung isang empleyado magiging successful sa bagay na ginagawa niya or magiging business-minded siya. Ako napahindot ko ganito, sacrifice. Ang isang employee na nagtatrabaho na lagpas sa oras ngunit walang bayad ay isang katangahan ba? Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tama. Tignan natin, because your thought is mariner's thoughts. Boom! Usapang OT ito mga kabaro. Trending kasi ngayon ito sa social media. And i-relate ko ito sa ating asasiman, sa ating pagbabarko. So tignan natin yung video. Ngayon, para mo malalaman na yung isang empleyado magiging successful sa bagay na ginagawa niya or magiging business-minded siya. Ako napahindot ko ganito, sacrifice. Pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. Ang ginagawa ko naman doon is nandun ako naghahanap ako ng something na gagawin pa. Or minimit ko na dapat matapos ko siya ng more than 5. For example, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na i-aalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Sacrifice ako. Saktong sa tutong giingon ni Angkol na kung naa kay fire deep inside you to achieve higher levels in your life or sa imong progress in your career regarding about rank or position, give it up for sacrifice. Bisan kung mga gamay lang na oras, 10 to 15 minutes, gamay lang yung orasan para lang naatay makuha na dagdag knowledge, additional information, additional idea, especially sa atin ng mga bata pa. Sa tuwang mga batanon pa ng barko, importante kayo na sa tuwang na magbugol ta og 5, 10, 15 minutes para lang naatay additional learning yun ko. Naghangad ta nga makakuha og higher position, naghangad ta nga ma-promote. Yung mga officers natin sa barko, wala na akong masabi dyan kasi alam ko na flexible sila sa mga oras nila. And wala akong masabi sa mga officers natin. Kupal man yan or hindi, alam nila yung responsibility nila and alam nila yung oras ng trabaho nila. Okay, tuloy natin yung video. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo. Huwag kayo magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kaninong kumpanya kung hindi bayad. So, okay guys. Sa akong pagsabot po ang ikaduhang video, no, itong si Kuya Renan, hindi naman kailangan na lumagpas ka sa oras ng trabaho. Pwera na lang kung may bayad ang OT kasi valid yun. Wait lang guys, ulitin ko lang. Yung issue, i-relate natin sa atin mga kabaro, sa ating pagbabarko. Alam naman natin, di ba, na meron tayong 40 hours per week yung sa duty hours natin sa kontrata, and meron tayong 103 guaranteed overtime. And depende din ito sa sitwasyon natin, di ba? Kasi alam naman natin na pusuyan talaga yung pagbabarko. Especially kung may mga operations tayo, di ba? Yung naghahabol tayo talaga ng oras, talagang pusuyan talaga. Normal yun sa ating pagbabarko. Kaya yung sinasabi ni Kuya Renan dun sa video na, partly hindi siya applicable doon sa atin sa pagbabarko. Kasi nga, pusuyan, sinasabi kong partly kasi yung ibang part kasi doon, for example, underway na, di ba? Underway. So, kung sa day work natin, yung 8 to 5 na duty sa day work, or minsan, di ba, 6 to 6. Ganun. Sige, pagpalagay na lang natin yung 8 to 5 na duty natin as a day work. 4:30 pa lang, simulan na tayong magligpit-ligpit ng mga gamit kasi paprangko na. Minsan nga, nakakapasok tayo sa kabina natin, nakaka-active na tayo sa accommodation natin na wala pang 5, no? Di ba? Pero, syempre naman, kung wala naman tayong hinahabol na trabaho, yung sa mga normal days, pwede yun, pwedeng ma-apply yun. Yung sinasabi ni Kuya Renan, di ba? Pwede yun kasi alam naman natin, di ba, nangyayari talaga yan sa world, di ba? Alam na pag mga normal days, 4:30 pa lang, kahit na 5 PM yung out, nagsiprangkuhan na yung mga ibang kabaro natin dyan, di ba? Huwag kayo maingay guys. Alam naman natin na mga masisipag yung mga kabaro natin, di ba? So, realization pa lang dito sa topic natin ngayon, kung naghahangad naman tayo ng mataas na position, maglaan tayo ng oras, di ba? Maglaan tayo ng konting oras para sa mga dagdag kaalaman na pwede nating magamit in the future kung kita na po nata sa posisyon. Pilar ko ng 10 to 15 minutes nga imuhang pag-practice niya, ilabi na sa bridge. For example, OS ka, gusto ka ma-promote ng AB, off duty na ka. Bahalang maglaan ka o mga 10 to 15 minutes saka ka sa bridge, practice yung timon dito. Sa mga AB pod, kung gusto mga mahimong official pod, medyo agahan mo yung pag-akyat mo sa bridge kung ikaw na duty para at least naman alam mo yung situation ng bridge prior to your duty. And then, syempre ka din dun, makapagtingin-tingin, makakapag-observe ka sa officer doon na naka-duty, kung ano yung mga usual na ginagawa, di ba? Yung mga usual na ginagawa ng officer, at least na may idea ka. Kung yun lang naman, kung gusto mo maging official, di ba? Kaya maglaan ka ng oras para sa sarili mo din yun. Lalo na kung yung official mo mabait, yung willing magturo. Huwag mo nang palalampasin yung mga ganyang chances kasi minsan lang yung official na willing magturo sa inyo, di ba? Alam niyo yan. For sure, may mga kilala kayong mga ganyan. Kung sa tingin mo naman kupal yung official mo,
hindi magturo, walang willingness or walang interest na magturo sa'yo, abay, huwag mo na sayangin yung 10 to 15 minutes mo. Bumaba ka na lang, doon ka na lang sa kabina mo, mag-self-study ka na lang doon, di ba? Basta yung mga chances na mababait yung mga official mo, grab the opportunity to learn more. Kasi ano yan, parang blessing na din sa atin yan na mga nagsisimula pa lang kung ang official natin may mga interest sa pagturo or willing magturo, di ba? So, kung gusto natin umangat sa buhay at gusto natin na maging official someday, sacrifice small time. I'm sure you will reap that in such time. Kung ano ang thought mo, is a mariner's thoughts.